It's 4 p.m. We're bringing you developing news and the stories behind the headlines. This is Story Conference or Storycon. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Thursday, August 1st. The DPWH admits it lacks a comprehensive and integrated master plan to address flooding in the country. That's a surprise. Secretary Manuel Bonoan says that since they took over in 2022, the agency only has master plans for 18 major river basins. He adds that they have been working on these and updating them to include factors like climate change. Justice Secretary Crispin Remulla says that there is no issue with reducing the security detail of VP Sara Duterte. Remulla notes that Duterte even has more security than President Bongbong Marcos. Ganun ba? While the PNP has recently removed 75 personnel from the VP's security team, Remulla says she is very well protected. Let's go to the numbers nga later. And still on the DOJ, it will not stop any actions by the International Criminal Police Organization or Interpol if the International Criminal Court issues a warrant of arrest related to its drug war probe. Remulla notes that while the ICC cannot execute the arrest, it can request Interpol to carry out such actions. He adds that the DOJ respects Interpol's processes and would generally comply unless a policy directly opposes this. Kasi ang pinaka-mechanism, that is something in common between the countries, is the Interpol. Remember, in The Hague, doon naka-headquarter ang ICC at Interpol, across each other only. Tama ba ako? Across each other. Ito yung building ng ICC, sa tapat niya, yun ang building ng Interpol. Headquartered lahat yan sa Hague. All supported by the United Nations. So sanay mag-cooperate ang Interpol tsaka ng ICC. So pag nagkaroon na ng problema yan, they will bring it through Interpol. And we are members of the Interpol. And we are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments. Kaya hindi natin ginagawa yan. So that is the future issue at hand now. Pag nag-issue ng warrant of arrest, it's the Interpol's job to serve it. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin kung anong pwedeng gawin. We will study the possibilities of or the implications of dealing with the Interpol on this matter. And joining us today again, Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star and Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. Magandang hapon and happy Thursday to the two of you. Happy Thursday, Ed. Happy Ami. Thursday, Isang araw na Ed, lang. Ronald. Isang araw na lang. Oo nga, isang araw na lang. TGIF na ulit. Oh. Teka, Bilis. So Remulla is saying, tama ba? Hindi ko. Remulla is saying na if the Interpol tries to arrest, we cannot and should not do anything without violating our agreements. But what if the Interpol comes here? Hindi ba in-explain na sa atin yung blue list na yan? Yan daw, blue list. Blue list. We cannot stop them from leaving. Aarestuhin sila paglabas nila. Sa destination country. At pag napunta sila sa Interpol member country, doon sila pwedeng pick upin. Pero dito, hindi sila kukunin. Kung blue list, ha? I don't mean the blue list. I mean if a warrant is already issued. It's not about the blue list. If a warrant is issued by the ICC and the ICC asks, of course, the Interpol to serve the warrants, kapag hiningi ng ICC, pag hiningi ang Interpol, yun ang ano. Baka yan yung pinag-aaralan nila. Remember, sabi sa atin, pinag-uusapan na nga daw ng gobyerno, yung legal framework, kung anong gagawin, kung mag-issue ng arrest warrant, na tuloy-tuloy pa rin yung policy ni President Marcos na we will not officially cooperate. Parang malinaw naman. Yan na yung method. Parang malinaw naman yung statement ni Presidente Ami. Hindi sila magko-coordinate with the ICC. Yung ICC ang magko-coordinate sa Interpol at yung Interpol ang magko-coordinate sa atin. Dahil member tayo ng Interpol eh. No, member tayo ng Interpol. So sila ang pwede mag-coordinate sa atin. No? So ganun yung mga nuancing na sinasabi nila. Katulad nung sinabi rin ni Justice Remulla last year na hindi kami magko-coordinate pero pwedeng pumasok ang ICC.
Yun yung. Ngayon, kung papasok sila... Are you implying na if Interpol comes here with an arrest warrant from the ICC, then we will be bound to, Not us, the ICC. No. We are bound to protect the Interpol. Halimbawa, sabi ni Duterte several months ago, imamasaker ko yung mga yan pag sinerve yung warrant. Ibig sabihin, papabayaan ba ng gobyerno na imasaker yung Interpol? But that's about their security. Well, what I mean is, what if the Interpol comes here with an arrest warrant from the ICC and tries to serve it on, for example, hypothetically, Duterte, does that mean that... well, parang yung pagkakapaliwanag ni Justice Remulla, theoretically, pwede yun. We have to abide because we are part a member of the Interpol. Well, that'll be interesting to discuss Interpol ang further. aresto. Yes. Di ba? Yan na nga yung yan na yung magiging framework kung sakasakaling kasi remember, ito na daw yung final step before issuing the arrest warrant na makaklasify ka as suspect, di ba? Parang due process mo na lang yan, sasabihin sa'yo, you're a suspect, anong sagot mo before we issue an arrest warrant? Okay. That's going to be much more interesting than we thought. Kaya hindi pa rin binabawi ni Presidente yung statement niya na hindi kami makikipag-coordinate sa ICC. Pero remember, iniintay pa natin. Iniintay pa rin actually natin yung decision niya because hindi pa rin naman niya binabawi yung statement ng gobyerno na we are studying, di ba, our return to the ICC. So hanggang ngayon, iniintay pa natin yan. Wala ba namang 1 year, pero maghintay-hintay din tayo, baka magbagong ihip ng hangin, makakuha ng dahilan to go back to the ICC. Yeah. Pero medyo hindi maganda yung timing, Yes, kapag ibinalik ngayon na may ganyang nangyayari. Tsaka, Ami, ibang proseso pa yon. May dadaanin ibang proseso pa yung pagiging member uli. I guess you have to ratify all over again. Idadamoy sa Senate. Ratify all over again. Yeah, i-ratify ng Senate, although I don't think the Senate, siguro may ilang mga senador na magbablock nun. Tsaka mag-midterm busy sila. Kalahati sa kanila busy. Kaya nga. Pito. Medyo madali-dali ngayon kung ibabalik, kung pabalik tayo. Yeah. So that's gonna be interesting. But the other interesting saka paminsan-minsan lang lumalabas si Justice Remulla. It's diba? funny. Paminsan-minsan lang siya lumalabas. Yes. And I think namayat siya. Nagkasakit ba? May sakit siya. Nagkasakit siya, yeah. Inamin naman niya, he's back from, he's recuperating na. He's back from illness. Namayat to. Saka na-heart bypass siya last year. Na-heart bypass siya. Tapos after noon, meron pa siyang ibang sakit. Pero yun na nga, going na daw siya, nagre-recover na. But I think the other point that was made, which I think also has to be verified, is the assertion by DOJ na the VP has more guards than the President. Parang medyo over naman nata yun. Hindi naman nata ganun. Hindi, baka ganun. Dahil ang balita natin, more than 400 plus ang security VP SPG? 433. More than 400 plus. 433. Yun. Yeah, but 433 as of 2022, 433. Yeah, 43. 433 minus the 75. 433. Presidential Security Group is mga 3 to 4,000 people. Presidential Security Command na siya, remember, nilakihan yun. That's bigger. Yeah. Pero yung security niya, less than 500 yun. Yung kanyang talagang security. Ang Presidente. You mean the close-in? Yung close-in yun, close-in. Kasi Presidential Security Command, remember, meron din sila protecting the Vice President. Meron din sila kasama protecting yun. So the family. Yung pinaka mismo, yung sa Presidente mismo, baka binilang na nga nila kung ilan. Talagang nagbilangan na. Yung malaki. Hindi, bago yan magsalita. That's Remulla. Abogado yan I'm sure tiningnan muna nila before they said this. Kasi ngayon lang yan sinabi. Saka malaki yung Malacanang Sinesecure din kasi nila yung buong Malacanang. Tapos yung pamilya ng presidente. Tapos may ilan din mga cabinet na may PSG. Kaya medyo malaki. And former presidents, I think, hindi ba? Yes. PSG din Former presidents, marami-rami pa yung former presidents natin and their families. Tsaka may armor units ko, yan minimum 6 minimum. May armor units yan, tsaka may air units. Minimum 6 from the PSC. Pero sabi ni Senator Robin tsaka Bato, mag-recruit pa sila ng mga magagaling sa martial arts para mag-volunteer na security ng Vice President.
Nagbo-volunteer yung Moro National Liberation Front sa some clan members kay VP Sara. So baka gusto niyang tanggapin at ibalik na lang yung yung mga pulis. Which faction ng MNLF? Ang dami na nila. Yun na nga. Baka mas nervousin si Vice President. Hindi kinaklaro pa namin kung kanino ang paksyon ng MNLF yan. Ang dami nilang paksyon ngayon. Malamang kay Maas yun, kay Nur Miswari. Kasi meron ding meron ding MNLF member na absorbed na ngayon officially ng PNP. Kailan lang yung latest batch nila nag-swear in Yung mga integris sa PNP tsaka AFP. Integris. That's as per hindi kasama yan sa mga hindi kasama daw yan sa nagvo-volunteer. Yung mga member lang, hindi yung mga PNP members from the MNLF. Tapos meron ding faction ng MNLF that's aligned with Muslim Insema. Yung Muslim Insema, yes. Nag-eject kay Nur Miswari. At saka ngayon, ngayon kasama sa BARM. Yun. Kasama sa BARM si Muslim Insema. At may sariling political party ngayon. Yes. Baka nga maka-attract pa ng security threat kapag ganyan, di ba? Medyo matindi din ang awayan dyan ng mga clan wars dyan sa Mindanao Teka, kami na tayo. We have a guest for this afternoon. Finally, joining us again is Undersecretary Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sir, magandang hapon and thank you for coming back. Thank you po for inviting me again. Sir, natutuwa kami pag nandiyan. Magandang hapon, Yusek. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa mga nakikinig at nanonood po. Sir, may hiwagang tanong si Tito Ronald Llamas magmula pa ng isang araw. Kasi we're looking at developments, di ba? Yung PORAC ni Raid, di ba? Yung Pogo doon. Tapos somehow that led to the raid in Benguet, yung sa Tuba. Could you trace to us how things developed from PORAC at naituro dun sa Tuba yung direksyon ng investigasyon? May mga natanggap lang po tayong informasyon na yung iba pong nagtatakbuhan. Kasi nga hindi ba nagkaroon ng leakage tayo sa PORAC And because of that leakage, yung iba talagang nagtago kung saan-saan. May mga nakuha tayo sa party po ng Metro Manila, may nakuha po tayo sa party po ng Pampanga at meron po dun sa party North. Ito, yung isang informasyon, yun nga pumunta nga po ron sa isang subdivision at yun nga pinapuntahan natin with the DI operatives po, with the mission order po, nagpunta po sila doon. So, sir, you had credible... sige, go ahead, Ami. Yung section verify na ba kung sino talaga ang may-ari ng bahay? Kasi pati yung mga kapitbahay daw doon, ang tinuturo si former spokesperson Harry Roque, wala silang ibang tinuturo At saka doon sa Homeowners Association ay Vice President pala yung asawa ni ex-human rights lawyer Harry Roque. Oo. At kayo po, yung na-verify na ninyo? Tama po yun. Actually, personally in two occasions po, binanggit po hindi ko lang alam kung two occasions or binanggit na po during our congressional hearing yesterday na may interest nga raw po si former spokesperson Harry Roque sa bahay na yun. Ang sabi niya nga po, talaga napupunta po siya doon sa bahay na yun. Pero ang kwento niya po kahapon, yun daw po ay parang family corporation at yun nga, may interest, malaki nga daw po yung interest niya doon sa bahay niya. Yes, sir. Pero, well, of course, we're not lawyers. We're not learned in the law. Pero as far as you're concerned, what does that mean in terms of... Kasi nahuli yung dalawa doon, nahuli yung dalawang suspects doon. What does that mean in terms of liabilities nung person who has interest in the corporation that owns the house? At Yusek, kahapon kasi guest namin yung isang abogado, corporate lawyer, na may expertise dito sa mga tawag nung inyong head ng PAOK, interlocking directorates at interlocking beneficial owners.
At ang sinasabi ng abogado na kausap namin kahapon, si Attorney Boco, ay kahit pagpalagay na yung company ang may-ari ng bahay, pagpalagay na, dahil hindi natin hawak yung mga papeles, ay dahil inamin mo na ikaw ay member ng company at yung asawa mo ay managing director ng company, may liability ka. Hindi ka pwedeng maghugas kamay doon dahil hindi ikaw yung sole owner. Opo. Lumabas nga po kahapon yun, Sir Ronald. And when I was asked kung ano po yung balak namin, yun po ang sinagot ko na the former spokesperson, Harry Roque, will be involved in will be part of our investigation na ginagawa dito po sa PAO. Does that mean he will be a suspect as well or not necessarily? Doon lang po sa incident nung nagtatago po yung isang fugitive doon po sa bahay na nandun po sa may Tuba, Benguet. Yes, sir. Yes, sir. I mean by that, what I mean by that is the PAOK looking at the possibility of holding him liable for example, what's the phrase for that? Yung nagtatago o nagkakanlong ng harboring a fugitive. I'm not saying ganun nga, sir. I'm just asking kung may Is ganun that a possibility? if you're looking at that. Yes, sir. Actually, yun po yung tinitingnan natin. Pag na-prove po natin na talaga pong siya ay nakatira roon and there is really, kasi po sinasabi niya po, there is a lessee and lessor contract between him saka yung mga nahuli po. Yun po ang dapat ipaliwanag niya. At saka, inulit ko, Yusek, kung mapapatunayan, katulad nga lang sabi ng head ng PAOK, na itong interlocking directorates na ito, itong interlocking beneficial owners na ito, nung nung Whirlwind at saka yung 99, ay mapapatunayan Lucky. Lucky South 99 po. Yes, kung mapapatunayan na talagang interlocking yung kanilang directorate at yung Lucky South 99 ay meron ng existing na kaso as early as 2020, di ba? About kidnapping ng 40 Chinese national. So, ibig sabihin, mismo yung Whirlwind na inaamin ni ex-human rights Harry Roque na siya ay membro at yung kanyang asawa ay merong ganong klaseng possible na liability. Opo. Kasi po, marami na pong history ito, itong Whirlwind na to. Binago-bago na nga po yung mga pangalan nito. May mga raid na pong ginawa before. And binabacktrack po namin yan, Kuya Ronald. And we're checking yung mga kaso po na kina-involveman nito ng kumpanya po na ito. Ano po ba yung mga kasong na-file dito? At sino-sino po yung mga yung responsable? harboring a fugitive. Yung pinag-aaralan yung possible harboring a fugitive, kasama yung misis ni Mr. Roque. Kasi si misis yung managing director ng isang kumpanya. Opo. Actually, yung makikita na po namin pangalan doon po sa mga dokumentong kukunin namin, makukuha ko namin. Then, yun po yung papailan natin. Yung sa kanina, merong investigation naman yung house, nililink naman nila yung Pogo sa Porac, saka yung sa Banban, si Mayor Go, saka yung kapatid naman ni Michael Yang, saka drug links. Meron daw transaction sila worth 3.3 billion pesos. Can you tell us more about it? Aware po ba kayo doon? Opo. I was there before, ma'am. Doon po sa congressional hearing yesterday when yung interlocking chart ng Pogo, ng drugs, saka po ng Parmali, pinakita po kahapon. So, nakita po doon yung mga personalities, the names, na present po sa Pogo and yet present pa rin po sa drug issue. At meron din naman ho yung Pogo and then present naman ho dyan sa grupo ng Parmali. So yung Pogo involved sa drugs, ganun ba yun? Pero pa yung mga scam, yung mga scam? Opo, yun po yung nakikita dun sa chart na pinakita kahapon, yung interlocking chart po na yun.
May mga names po kasi na lumutang doon po sa Pogo, and then lumutang pa rin po yung name na yon doon po sa drugs. So, posible pati drug trafficking cases, magpa-file din pala kayo against Mayor Go. Siyempre, si Michael Yang, matagal na yang na-link sa drug trafficking, although I don't think he's in the Philippines. Pero si Mayor Go might face drug trafficking charges as well? Ma'am, since this is a joint committee na to, ma'am, yung sa peace and order po, yung sa drugs, then pag-uusapan po namin kung paano po namin i-approach ito as a joint team na rin siguro, ma'am, yung kung magkaroon po ng pagpapile ng kaso as to the latest findings po na nakita natin. Yusek, last week, nabanggit ni Senator Win Gatchalian na baka nakalabas na ng bansa si Mayor Go. Hindi natin alam kung ano yung kanyang source of information. Kayo ba ay may ganun ding possible source of information? So far, sir, may mga ganun pong impormasyon na nakakarating sa akin, but may mga nakakarating din po sa akin na nandito. So, positive pa rin naman ako na nandito siya, and at least minomonitor po namin yung mga impormasyon po na nakukuha namin na nandito pa rin po siya. Yusek, nung nakalabas ba si Michael Yang, may record ba siya sa Bureau of Immigration o lumabas siya surreptitiously? Hindi lang ho ako particular sa reason po ng paglabas ni Mr. Michael Yang. Pero pwede ko pong ipacheck yun, and then sabihin ko lang po sa inyo sa susunod. Well, sir, earlier you were quoted as saying na yung alleged Cambodian nahuli dun sa Tua Benguet turns out to be a Chinese by the name of Sun Liming, who supposedly defrauded several Chinese of quite a large amount of money. If you're looking at filing cases of harboring a fugitive against the owners of the house, what if they say, for example, in the case of Harry Roque, what if they say na ang pagkakakilala namin sa taong yan, Cambodian, at wala kami kinalaman dun sa kanyang real identity, paano yung ganon? Paano lulusot yun? Yung ignorance ba na ganon ay pwedeng maging basis para sila ay hindi makasuhan? Or ignorance of the law doesn't exempt you from it? Tama po yung sinabi mo, Kuya Ronald, Yung ignorance of the law, wala pong ine-excuse yan. Ngayon, kailangan po mapailan ka muna ng kaso, may demanda ka, and then kung kailangan i-prove mo yung ignorance na sinasabi mo, then sa korte mo na lang po ipaliwanag. But as for the investigating group na gagawa po ng investigation, kailangan pong pailan ka ng kaso. Whether you know na sila ay fugitive o hindi. Nung humarap siya sa Senate, dinedepensahan pa niya yung fugitive na yun na hindi naman daw involved sa illegal pogo, etc. At mahilig lang daw mag-golf. Yun, marami po kasing gumagamit na ganun dahilan Sir Ronald, yung hindi ba kilala. Opo. Sir, so just to be clear, your intention, Bale, is to investigate the officials of itong Biancham and consequently itong PH2 kasi silang dalawa yung korporasyon na nagmamay-ari ng bahay na yan you're looking at investigating them on possible charges of harboring fugitive. Tama ho ba? And if it is true, can you elaborate? Opo, sa harboring of criminal po ang tinitignan natin pwedeng kaso. At sabi niyo rin nga, Yusek, gusto niyo mag-backtrack kung ano pa yung ibang mga posibleng naging kaso nitong mga companies na ito. Gusto niyo balikan? Yes, sir. Yes, ano po yan? Yung sa PORAC ang sinasabi po natin. Yung PORAC, Pogo Hub po. Yusek, na-ban na yung mga Pogo. Bago nag-umpisa yung ban, sinabi niyo sa amin you were planning to conduct more raids sa mga illegal na Pogos. Matutuloy pa ba yan? O hihintayin nyo na lang na magsara lahat? Hindi po. Hindi ho yun ang usapan dyan na hintayin natin magsara. Definitely, hindi naman talaga magsasara ng pusa yan. Kailangan makaramdam po ng init yan. So, ang ginawa po namin dyan,
yung intel reports po namin na tungkol dun sa 402 na mga illegal focus po na nagkalat sa buong Pilipinas. Nilagyan po namin ng tigli-tiglisang folders yon. Nilagyan po namin ng mga intel reports and mga mapa po at Google Maps kung saan makikita pati yung address. So everything they need to conduct raid nandun na po. So binigay na po namin sa mga local government yan, units, through SILG Benhar Abalos. And even po yung during the congressional hearing, binigay din po namin yan kay Congressman Dan Fernandez para ipamigay din po sa mga sa League of Municipalities and League of Cities. So, ang punto po dito, ang magtutulong-tulungan po dyan is yung local government executives, yung local police po nila, at hanggang sa regional office po kung malaki po yung POGO. Ngayon, kami po, yung sa national, we will be monitoring kung ginagawa po talaga nila ng tama yung kanila pong raid. Baka ho kasi ang tinitingnan natin, magre-report po sila na negative po pero actually meron pa rin po. So, kailangan po, nandun pa rin dapat po yung supervision ng mga taga-national. And that's, of course, ang lead agency po rito, yung DILG po, and yung PAGCOR. Opo. Sir, si Mr. De La Yung Serna, meron pa kayang mga POGO na involved sa, kasi malalayang mga criminal activities attributed to the ones in Bamban and in Porac eh. Meron pa ba kayong ibang balita na mga POGO na involved sa human trafficking, torture? Sa ibang POGO? Marami pa po na mga ganyan ang ginagawa. Kasi ho, yan ang means nila to discipline yung kanilang mga POGO workers. And means nila para po makasingil dun po sa mga may mga utang sa kanila. Especially those so you're saying common practice to? You're saying common practice to? Widespread siya? Opo. Sa mga POGO ho na raid po namin, lagi pong may ganyang practice. Okay. Yusek, yung mga fugitive na nahuli nyo o mahuhuli nyo, paano ba magiging process dyan? Lilitisin nyo ba dito o ide-deport sa kanilang country of origin? Pag fugitive po, especially those that were caught dito po sa atin, even ho yung mga nakuha natin sa mga POGO hubs, yan po yung mga pinapa-priority ko na ipa-deport po, pinauuna po natin. Kasi medyo delikado ho na magstay pa dito yan at baka makawala pa. Like ito pong nahuli natin recently, si Mr. Sun Liming. yung Cambodia daw. Chinese national po. Ang kina-involvement po nito is 7 billion yuan. Kung i-convert po natin sa Philippine money yan, nasa 56 billion po yan ang Philippine money. So napakalaki po ng in-scam niya sa China. So ito po talagang ipapauna na natin ito. Pero paano, Yusek, kung meron silang binayolate na Philippine laws? Halimbawa, may tinorture silang Pinoy o may pinapatay sila na Pinoy, no, etc. Ano po? Ano po yan? Naiiwan po yan. Kailangan ipanugutan muna po nila yung ginawa nila dito sa lupa ng Pilipinas. Especially kung dito talaga nila ginawa yung kidnapping nila, yung pang-torture nila, yung pagnanakaw nila. Oho. Sir, yes, sir. Pananagutan muna nila, and then pag nakasuhan, and then na sila, nakapag-serve na sila ng sentence nila, tsaka na po natin sila ipapadupon. So, sir, in the case of Sun Liming, wouldn't you want to do a complete investigation and interrogation of the guy first before you deport him? Kasi he might be able to point to you kung sino nagkakanlong sa kanila. That might be the easiest way to do it. Yan po yung ginagawa natin, inuimbestigahan din natin. Pero kung magiging maliit lang po yung partisipasyon o yung impormasyon na ibibigay niya, mas mamabutihin na po namin ibigay na po siya dito sa dahil malaki po yung atraso niya rito eh. Tsaka naka-Interpol red notice na po ito. Wanted okay. to fugitive. Okay.
Sir, what about, for example, si Mr. De La Serna, yung EA ni Attorney Roque, di ba he was staying in Porac and then it turns out he's also a party of interest doon sa bahay sa Tuba Benguet. How does he figure into the equation? Wala akong impormasyon about yung involvement niya ron sa Tuba Benguet. But yung yun nga, yung nag-testify po siya sa Senate and I heard na yun nga tumira siya ron sa may Porac, Pogo Hub. Yes, sir. Sir, I think he's also, it turns out to be a shareholder doon sa bahay. Biancham Corporation. Ay, titignan ko po, hindi ko pa nakikita yun. Nag-hearing ko kasi sa hapon ng maghapon eh. So, hindi ko po na-check yung mga... Well, it's also interesting to look at kasi nakikita mo yung medyo may mga connect-connect. Apo. Yusek, parang napakarami ninyong kailangan pang gawin. Nadadagdagan ba tao ng PAOK? Are you recruiting more people? Ganun pa rin po. Kasi monitor nyo yung iba, yung local government, yung police. Nadadagdagan ba? Are you getting more resources, more people? Yung po ma'am yung nilalabi na at least dagdagan lang po kami ng tao. Kasi nga, habang tumatagal, lumalaki yung hawak namin. But for now, okay pa naman ho kami, 43, pero at least working naman po lahat at masipag po lahat. 43? 43. Di ba yun din ang bilang, yun din ang bilang ng Continue. Yun din ang bilang ng legal pogos. Legal pogo. Parang 1:1 lang kayo. PAOK lang yan, pero legal pogo. 1:1 lang kayo. Okay, Tito Ronald, meron ka pahabol? Okay na. Ha? Okay na. Tita Ami, may pahabol ka? Bago natin pakulan Okay na. Yusek. Okay Sir, na. Yusek Gilbert Cruz, sir, maraming salamat for joining us this afternoon. Salamat, Yusek. Ingat, sir. Thank you, po. Yusek. Thank you din po sa opportunity. Apo. Thank you po. And of course, our mobile journal from Malacanang, Miss Julie Baiza. Hi, Julie, and welcome to StoryCon. Good afternoon. Teka, before we Hi, get to Julie. you, ano muna, Ami, ano yung headlines for tomorrow? Yung mga binanggit nyo na kanina yun eh. Pero nag-iintay pa. Pero iniintay pa namin yung iniintay pa namin baka i-announce ngayon yung kapalit ni DTI Secretary Pascual. Alfredo Pascual kasi bukas na effective yung resignation niya. So within the day baka may i-announce na, no? Tanungin natin si Julie kung ano yung mga spekulasyon. Kasi sino ang pinakamatunog, Julie? Sino ang pinakamatunog? Ang chika po, papalit daw si Secretary Balisacan sa DTI and then isang congresswoman, Stella Kimbo daw po ang papasok sa NEDA daw, di umano. Tapos kaninang umaga lumabas din kasi yung pangalan ni Senadora Grace Poe. Though nagsabi na siya na hindi daw siya kinausap tungkol dyan. Sino? Grace Poe. Grace Poe. Nagnega na siya. Kaya ba nagulat? Dun kay o long time coming to? Actually, surprising. Nagulat kami kasi halos present pa sa lahat. Usually kasi kapag nagre-resign ka, medyo umaasim yung relasyon eh. So, pero parang halos present pa sa lahat ng events. Wala namang sinasabing masama si BBM towards him or walang, kumbaga parang hindi bumingo. Walang... Di ba ka-present nga sa events pero yung mga projects niya ang absent? Magkaiba yun. Puro daw Julie, puro daw MOU yung mga investment. Bakit daw hindi natutuloy? Yan lang naman yung marites, ha? May narinig ba kayong gano'n? May narinig ba kayong gano'n? Kasi last year pa actually meron ganyang mga ugong-ugong about Secretary Pascual na hindi daw pumapasok yung expected investments. Puro promise me. Di ba? Usually marvelous yung mga promises pagkatapos ng each after each trip parang ang dami na namang napangako Oo, puro billion-billion. Dami na pirmahan. Billion. Yung prating trumpet ng Malacanang for obvious reasons. Almost 6 months ago, may in-announce siya na 14 billion na pumasok na. Pero hanggang ngayon, yung pumasok na 14 billion, hindi pa rin natin alam kung saan siya pumasok. At ano siya specifically. Kaya yung iba ay medyo tumataas yung kilay.
doon sa ganong klaseng report ni DTI Secretary. And that was more than 6 months ago. Tsaka minsan kahit yung trabaho na sinasabi nilang magkakaroon ng, for example, available 50,000 jobs. Kapag tinanong mo, kasi pumasok na nga yung certain investment na yon, pag tinanong mo si Dole, ano na po yung trabaho? Ask DTI. Kasi si DTI yung, parang ganun yung nangyayari minsan, nagkakapasapasahan kapag humihingi ka na ng resibo. May ganun pala. Okay. Hindi, kaya nga tinatanong kung saan pumasok, anong klase, kailan, dahil doon mag-reflect kung ano yung impact sa economy in terms of jobs, in terms of revenues, etc. Habang wala yon ay wala. It doesn't exist. Memorandum lang siya. Ronald, expected ba yung balisakan? Well, dati pang pinag-uusapan si Balisacan para sa DA, hindi lang sa DTI. Yes. Dahil mas ang background niya agriculture. No? Kaya hindi ako masusurpresa. Pero ang alam ko kasi merong isang kinausap na tumanggi. Dahil Si Frederick Go ba yan? Hindi. Mukhang ang plano niya ay pumasok sa politika. No? Isa dun sa isang head ng GOCC. Ayaw mo sabihin ko sino. Ilang syllables? Mukhang yun ang kanyang plano. Kaya tumanggi na siya. Kaya ayun, yung nabanggit ni Julie, mga posible yun. Pero ang alam ko, si Kimbo naghahanda para tumakbong mayor. Sa Marikina. Yes. Oo nga eh. Well, tingnan natin kung wala ba ibang pangalan na binabanggit kasi medyo late na, mag-aalas 5 na, wala pang announcement. Oo nga eh. Baka ma-delay. May bukas, alam na yan. Baka ma-delay yan. Baka ma-delay. Yeah, tsaka I don't think it'll shake the DTI to its roots na walang secretary tomorrow. Especially on Friday. Mananatiling MOU pa rin yung MOU. MOU pa rin. It lasted this long anyway. Sila ang sa inflation, na goods yan. Prices yan eh. Sila yung in charge dyan. May role kaya yon yung wala sa bagay, wala namang magagawa dyan ng DTI secretary, no? Sa pagtaas ng presyo. Lalo na food inflation. Way beyond this, Lalo na way food beyond this inflation, mandate. Ang pinanggagalingan niyan kasi ay productivity eh. So, hindi nila hawak yon. Halimbawa kung tungkol sa agriculture. Agree. Iba yung sisingilin natin doon, no? Okay. Too many factors. Kami tayo, budget. Anong nangyari sa NEP? Meron bang dramatic na pagbabago sa budget? Actually, walang masyadong pagbabago kung confidential at saka intelligence funds yung pag-uusapan. Ang PALAS, Teka, sorry. Ito yung National Expenditure Program, NEP, ang yes. proposed budget na na bubusisi ng Kongreso as submitted by Malacanang. in general, 286.81 billion yung CIF. Confidential and Intelligence Funds ng gobyerno. Pinakamalalaking mga nakakuha, PNP, DILG, DOJ, OP, at saka of course yung defense. May pagbabago ng konti sa travel expenses ng Pangulo, bumaba siya ng around 8%, sabi ng DBM. So from 1.148 last year, 1.054 lang this year. So tinanong namin ano yung magiging implication. So baka asahan daw na mas magiging konti nga yung travels ng Pangulo dito sa loob ng bansa at saka sa labas. Pero kasi yung sinasabi ng mga MOU, di ba, nakukuha yan kapag sa foreign trips. Yung mga investment, ang sabi naman nila, since meron pa rin naman mga mapupush through na trips, mapa-follow up pa rin yung mga pledges and commitments. So, hindi madadagdagan yung mga MOU? Pa-follow up lang. Mga pending na MOU. Pwede naman ma-follow up yun through text. Email na lang, email. Okay, WhatsApp, Viber. Hindi kailangan puntahan, daw yung CIF sa dun sa mga ayuda programs, yung controversial na AICS saka sa tupad. AICS. Oo, AICS. Yeah. Gagamitin daw yung part of the CIF.
Pero Napag-usapan din ba yun? may sariling pondo. CIF is Confidential and Intelligence Intelligence. Funds. May Yes. sariling pondo Oh. ang para sa ayuda actually. 253 billion yung para sa ayuda. Sa DSWD, malaki yung makukuha nila, 205 billion. Tapos ang pinakamataas na mabibigyan ng allocation niyan, yung 4Ps pa rin. Yung Pantawid Pamilya Pilipino program with 114 billion. Yung flood control. Yung flood control, Dahil nabanggit kasi ng DPWH na wala silang master plan. Master plan for the Ang country. ibig sabihin ba yan, Master gagawa sila plan. ng master plan, which means magtataas yung budget sa flood control, or mananatiling wala, kaya mananatiling present or mas Local. mababa? ang sabi ng DPWH sa amin recently, netong nag-briefing sa amin, yung ginagamit nga nilang master plan from Aquino admin pa daw. So, pero merong nakalaan na 305 billion yung government for that. So, 302 billion For nun flood control? per flood Ang control. laki rin pala, Ibig 305 sabihin- billion. 302 billion ang sa DPWH. Ibig sabihin, tumaas. Tumaas. Oo, Kasi tumaas. ang nakuha lang nila ngayon, 244 ang Yes. DPWH. So, tumaas siya. Bukod sa kanila, makakakuha din ng MMDA at saka OPA-PRU. Yung OPA-PRU para naman daw dun sa mga sa areas na magulo pa. So, may mga projects din sila for that. So dahil tumaas yung budget ng flood control, tataas din ba yung baha? Or bababa? I-specify ba kung ano yung flood control project na yon? Hindi po in-itemize ng DBM since ang Oo. tiningnan lang kung kanino mapupunta, yun lang yung Sinabi. Yun Ami, yung mahalaga sa isang master plan eh. Alam ko Yes. ng 70s gumawa ng master plan si Palafox. No, nung panahon ng tatay, no? At ang master plan kasi dapat hindi yan 5,500 flood control, dapat isa lang yan eh. Dahil hindi pwede na yung drainage mo sa kabilang syudad ay iba dun sa drainage sa kabilang syudad. Hindi Magiging naman tapunan yung kabila eh. Oo, hindi naman pwede yung waste management mo sa kabilang syudad, iba yung waste management sa kabilang syudad, dahil babara yun. So, ang kinakailangan talaga sa flood control ay integrated, centralized, at isa lang. At very crucial yung water impounding, very crucial yung waste management, very crucial yung drainage. At kung maayos yung master plan, meron kang bonus na potable water, may bonus ka na geothermal, katulad na nangyayari sa ibang bansa, katulad sa Japan. Sinabi naman ng DPWH nung doon sa Congress na yun na nga wala silang integrated master plan. Ewan ko naman kung paano magkakaroon ng integration dahil yung mga local government units, malaki yung role nila sa pag-i-implement niyan at pati mga congressmen gusto may say sila sa flood control eh. So ewan ko, Kasi tumulogaw ako yan marami na ako nakausap na DPWH officials from way back. Ang lagi nilang sinasabi, ang problema nila dyan sa mga project nila ay not even flood control, roads. Lagi daw may mga politiko na nakikialam, pati daw yung mga contractor na hindi naman accredited ng DPWH, pinagpipilitan dahil yun ang kaibigan ng mga politiko. So I don't know kung paano nilang, madali namang gumawa ng mga plano eh. Madali kahit siguro within 1 month, kaya mo yung master plan. Whether you can implement, yan ang problema natin. Especially ang may hawak ng the power of the purse is with Congress. Yung mga nakikialam. Kahit hindi ang pakialaman sa umpisa, pagdating sa bicameral, nakita naman natin, biglang nagkakaroon ng milagro yung unprogrammed appropriation, 741 billion na. Paano Hindi yun? po ba sayang lang kasi sabi ng DPWH, additional 5,000 pa yung flood control projects na itatayo. Tapos kung wala namang integration, Tama yun. parang sayang lang Kaya daw. nga, exactly. Teka, Hindi, Julie, parang hindi sayang yun dun sa mga politiko eh. Hindi sayang. Yan na nga. sa akin sayang. kasi pag-iipon niya para sa election eh. Can you run us again through magkano yung nasa NEP for flood control in toto? 305. Tumaas. Kasi Mas I'm sure mataas pa. ordinary citizens will be left agog by the amount 305 billion na flood control fund na parang nakasulat sa tubig kasi binabaha pa rin tayo. Di ba? In the end, that's what it is eh. Yeah. Can people imagine 305 billion to be spent for flood control tapos binabaha pa rin tayo? For 1 year. Parang nakasulat siya sa tubig.
Actually, tinatry na naming tanungin kanina ano nga yung mga under netong 305 billion. Pero again, DPWH daw yung magandang makausap tungkol dyan. Okay. Since ang DBM. Baka sabihin na naman DPWH, abay, tanungin nyo yung ano kasi wala kami master plan. Okay, pinapalisa tayo. Pinapalisa tayo ni Jan. Okay, maraming salamat. Ami Pamintuan, Editor in Chief ng Philippine Star. Tito Ronald Llamas, ang ating resident political pundit. At of course, si Mobile Journal Julie Baiza covering Malacanang. Thank you very much and happy Thursday. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Story Conference. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.